Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At sabihin mo, true and genuine success is when you prepare somebody to succeed you. Sa Tagalog, ang tunay na tagumpay ay inihanda mo ang papalit sa iyo. Amen po ba? Because promotion will come if you are overqualified dun sa iyong posisyon. Ang managerial position ay para sa supervisory level na nag-exceed na yung kakayahan niya doon sa supervisory level kaya inilagay. Ang isang rank and file employee ay magiging department head because he is overqualified doon sa kanyang ginagawa. So, desire that you will be overqualified to your present position so that promotion will ensue. Susunod po ang promosyon. Amen po ba? Kaya nga, laging tandaan mo, God is always moving. And His goodness is always flowing like a river. Ang halamanan ng Eden ay napapaligiran ng 4 na ilog. Ang isa ay Pison at ang ikalwa ay Euphrates. 4 pong ilog yun. So, ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay parang paraiso na hindi kailanman matutuyuan. Amen po ba? Kaya nga po, tayo po ay darako na sa mensahe. Sabihin mo, salamat at ako'y buhay ngayon. Medyo yung tapikin yung katabi mo kung buhay. Buhay ka pala. Amen? Amen. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, napakahalaga na alam mong ikay buhay. Amen? Sapagkat napakahirap po na patay-patayan. Kaya nga po, unawain nating mabuti, maganda ang nakahanda ngayong gabi. Amen po ba? Kaya ako'y masaya kapag ang anak namin ay mas mahusay sa akin. May isang multimilyonaryo na may malaking korporasyon at ang ginawa niya ay kumuha siya ng 5 matatalinong lalaki at ang sabi ng kanya mga kaibigang milyonaryo, hindi ka ba nai-insecure? Baka mahigtan ka nung 5. At ang sabi niya, hindi ako may insecure dahil ako pa rin ang may-ari ng korporasyon. Hello? Kaya kung gumaling at maging mahusay ang aming mga anak kaysa akin, hindi ako may insecure. Bakit? Ako pa rin ang tatay nila. Amen po ba? Kahit balik-baliktarin mo ang mundo, hindi mawawala yung relasyon ng mag-ama. Kaya there will be no insecurity dahil yung mga insecure, sila po ay nagiging, masyado pong paranoid na baka siya ay ma-displace, baka siya ay maungusan. Bayaan mo lang sila. Yung nagmamadali, hayaan mo lang siya dahil ikaw na may nakasakay sa bagong eroplanong mas mabilis kaysa doon sa sinasakyan nila. Amen? Kaya nga, unawain mo mabuti, sa plano ng Diyos, walang nahuhuli, walang nauuna. Hindi ka mahuhuli ng 1 second at hindi ka rin mauuna ng 1 second. Laging eksakto po sa oras. Sapagkat sa Diyos ang orasan, baliwala sa Kanya because He is eternal. So tayo po ay manalangin dahil kailangang hindi tayo magkaroon ng kapalagayang loob dahil alam natin. Kailangan pong mawala tayo sa complacency at lagi tayong maging maalab para humingi ng patnubay sa Diyos.
Wisdom is your ability to use knowledge at most. So, ang karunungan po ay yung iyong kakayahang gamitin ng kaalaman. Sapagkat sa kaalaman, dun po may pagpapala. At ang tawag po sa knowledge ay activity knowledge o yung kakayahan mong makagawa ng mga bagay na maraming tao ang makikinabang. The generous life is the one of the best life. Ang isa pong buhay na laging matulungin at mapagbigay, yun po ang pinakamahusay na buhay. Manalangin tayo, O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Salamat sapagkat Ikaw ang aming Ama at Ikaw ang aming gabay at Ikaw ang aming patnubay at ang aming Espiritu ay ang iyong Espiritu, kaya tayo ay nasa isang Espiritu. Kaya tiyak namin na kami ay magtatagumpay. At kay Jesucristo ang katiyakan ay doble, higit pa kami sa mananagumpay, kaya walang imposible sa amin. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At ang titulo ng mensahe, Nothing is too hard for thee. Kaya nga po kung ating unawain, ikaw po ay magiging panatag. At kapag ikaw po ay sanay sa relasyon sa Diyos, kapag ikaw po ay nakikipag-usap sa Diyos, at kapag ikaw po ay nagpapatuloy sa Kanyang salita, si Kenyon na isa sa mahusay na mangangaral at 87 years old, ang sabi niya sa kaniyang anak na babae, pauwi na ako. At sabi nung kanyang anak, saan kaya papunta ang aking ama? Mamayang alas 10, pauwi na ako. Alas 10 ng umaga, nakaupo si E.W. Kenyon at siya po ay umakyat sa langit. Laging tandaan mo po, ang mga mahal natin sa buhay ay buhay. Ulitin kong muli ang magandang balita, ang lahat ng mga nauna sa ating kalakip ni Kristo'y buhay. Amen? Amen? So, kailangang palakasin mo ang iyong loob para hindi ka manghina sa pansamantala na iyong dinaraan ng suliranin. Kaya unawain po nating mabuti na ang sabi ng Panginoon, in this manner, pray. Sa ganitong pag-uugali at pamamaraan, manalangin kayo. Subalit, bago po ang panalangin, ibig ko lamang pong bigyan ng liwanag yung Genesis 1:1. Yung pagitan po ng verse 1 at verse 2, malaki pong panahon yon. It involves maybe thousands of generation na in between ng verse 1 at verse 2, hindi ito kayang ipaliwanag. Pero laging tandaan po natin na sa planetang lupa, ito ang teritoryo ng arkanghel na si Lucifer. Kung pag-aaralan mo po ang Ezekiel 28, makikita mo po ron, yun pong si Lucifer, kung gaano kaganda siya, at sa sobrang kagandahan niya, lagi siyang nakatingin sa langit. Kaya nga sabi, I will ascend to heaven. So saan naroon si Lucifer? Nasa baba. Hello? At yun po yung Eden of God. Yun po yung paraiso ng Diyos. Kaya po, kung makikita po natin yung word na replenish, ang ibig sabihin dahil nga nawala ang mga likha dahil sa kasalanan ni Lucifer. Hello? Kaya ang utos ng Diyos kay Adan, replenish. Totoo po na underwater, mahirap lamang po ninyong maunawaan yun, pero kung iyo pong sasaliksikin, yung pagbaba ng bagong langit at bagong lupa sa Revelation at yung bagong Jerusalem, wala ng dagat. Hello? Kaya nga kung ating unawain doon sa paglikha, kaya yung without form and void, ang ibig sabihin na wala yung anyo because of sin. Kaya kailangan magkaroon ng restoration. Si Lucifer ay likha ng Diyos, pero hindi siya mula sa alabok. Si Adan ay mula sa alabok. Kaya, nung siya'y sumuway, naging pangit ang Eden. At nung siya'y palabasin,
linagyan ng bantay yung paraiso para wala nang makabalik doon. At kung titingnan natin sa mapa, ang Eden ay ang Iraq sa panahon noon. Pero hindi na po mahalaga sa atin yun. Akin lamang pong pinakikita para hindi kayo malito at magtanong. Dahil kailangan may kasagutan para iiwas ang tinuturuan sa pagtataka at pagtatanong. Ang unang dilubyo ay sa panahon ni Noah. Tama po ba? So pansinin po natin, pagkatapos pong maubos ang lahat at natira lang ay ang 8 miyembro ng pamilya ni Noah, nag-utos uli ang Diyos. Be fruitful and multiply. So after Adam, naubos po ang tao at natira yung 8. From Noah, ang kasalanan ni Noah, ayaw niyang magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Remember this, faith is serving God. Ang pananalig po ay paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, pagkatapos noon, napahamak po ang lahi ni Noah. Ganon din po at sa Genesis 11, makikita natin na natayo ang Tore ng Babel, katulad din ng panahon ni Lucifer sa paraiso na nagmithi siyang abutin ang Diyos at higtan ng Diyos. Sa panahon ng Tore ng Babel, ang mga tao rin nagmithi sila na makaabot din sa langit. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Dahil nangako ang Diyos at makikita natin yung rainbow. Nangako ang Diyos na hindi niya tatapusin ang lahi ng tao sa pamamagitan ng baha ng tubig. Pero yung huling panahon, baha naman ng apoy. Hindi nga tubig, pero apoy. Kaya alinman, huwag kang pipili sa dalawa dahil sa tubig lunod, sa apoy sunog. Pero ang sabi ng Isaiah 43, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Amen? Kaya ang safe place ay sa kamay ng Diyos. Upang ating maipahayag, in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Amen? Kaya nga ating unawain, yun pong prosperity, kahit hindi ituro yan, hindi ka makakaiwas sa prosperity kapag ikaw ay maalab sa Diyos. Dahil laging ginagantimpalaan ng Diyos ng masaganang pagpapala ang lahat ng maalab sa Diyos. Kaya nga ating unawain mabuti, ang Diyos po natin ay napakabuti at hindi siya nagpapabaya. Ang Diyos po hindi mahilig sa libre. Bagamat puro libre ang binibigay niya sa atin, gusto ng Diyos ay doblehin ang ating pagpapala. Kung pwede, 100-fold. Amen? Nabasa ba ninyo sa inyong Biblia that when He bless, it will be 100-fold. At pag nagpala ang Diyos, siksik, liglig, pikpik, at umaapaw. Kaya nga, ngayon pong ika-6 na gabi, sabihin mo nga, nothing is too hard for thee.
Nothing is too hard for thee. So, ating unawaing mabuti, kailangang nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos lamang ang magbibigay ng wisdom and revelation. Hindi po natin ito makukuha sa anumang kaparaanan, ito po ay ibinibigay ng banal na Espiritu. At kailangan magkaroon ka ng buhay na relasyon sa banal na Espiritu at huwag mong hahadlangan ang gagawin ng banal na Espiritu. Tatanungin ko kayo, ano kaya at si Moses ay sumuway sa Diyos? Kung si Moses ay nasilaw sa posisyon, dahil siya po ang next in line para papalit sa Paraon, dahil siya po ay anak-anakan ng kapatid ng Paraon. At kung atin pong mapapansin, kung siya ay nagmahal sa kapangyarihan, nalibing sana siya sa dagat. Dahil yung Paraon at ang kanyang mga kawal ay inilibing ng Diyos sa dagat. Kaya pag may ipinagagawa sa iyo ang Diyos para hindi ka malibing sa limot, sundin mo na ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti. Pagkatapos po ng baha sa panahon ni Noah at ng pagkatampalasanan pa rin ng tao sa panahon ng Babel, pumili ang Diyos ng isang lalaki na. Ngayon, lalaki ng si Abraham ang pinili naman niya dahil wala nang baha. Kaya kailangan si Abraham at yung pagkapili niya, ang tawag do'y covenant, ang word na covenant is to cut. Nang ibig sabihin ay isang pagkakasundo ng gagawin ng Diyos. Hindi magpupunyagi si Abraham para mapagpala. Dahil yun ay sinumpa ang pangako ng Diyos. I will bless you. Bakit I will? Because that is future. Kailan dadalo yung pagpapala? Sa pagsunod niya. Kaya walang pagpapala sa hindi masunurin. Amen po ba? I will bless you, I will make your name great, and you will be a great nation. And those who bless you, I will bless, and those who curse you, I will curse. And all the families of the earth will be blessed through you. Kaya kapatid, yung mga kamag-anak mo, ang pamilya nila ay mapagpapala kung ikaw ay lalakad sa biyaya ng pagpapala ng Diyos. Pero wag kang magsisikap at magpaplano sa lakas mo. Do not plan and do not decide to do it by your own intellect and experience. Never try. Huwag mo pong susubukin na gawin ang iyong pangarap sa lakas mo. Titiyakin ko na agad kayo, mabibigo ka. At ang isang tao na nasa kabiguan ay napakahirap na ibalik sa relasyon sa Diyos. Kaya napakaganda pong ating maintindihan. It is the Holy Spirit that will make you rich. Because the Holy Spirit will provide for us wisdom and revelation. At ito po ay everyday. Kaya kailangang maintindihan po natin ang isang napakahalagang bagay. Alam natin ang model prayer, ang Our Father. At kung babasahin natin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. At hindi po natin magagawa itong unang talata, ito po ay nasa Matthew 6 verse 9, dahil kailangan po na magampanan natin ang mga salita na narito sa mga talatang ito. After this manner, therefore, pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So pansinin po natin, wag na wag mong tuturuan ang Diyos. Never, never teach God. Hello? Paano natin tinuturuan ng Diyos? Panginoon, ito po ang plano ko, pagpalain mo nga itong plano ko. Hindi po maganda yon. Kailangan po ay sundin natin yung original na nakatala sa Biblia. Acknowledge Him and He shall direct thy pathways. There is
A way that seems good to man, but the end of it is death. Dalawang ulit pong sinabi yun. May daan, may negosyong parang maganda sa panlasa ng tao. Ngunit ang dulo nun ay pagkalugi. Acknowledge Him. In every plan that you contemplate to do, acknowledge Him. Pero huwag ka na munang magplano. Makipagniig ka muna sa Diyos at ibibigay niya sa iyo ang plano. Amen po ba? Kailangan kasama natin ang Diyos. Dahil ang Diyos laging nasa unahan. At ang nagpuprotekta sa ating likuran ay ang Kanyang kaluwalhatian. God in front of us, God above us, God surround us, and His glory protect us at the backside. Kaya wala po tayong dapat nakatakutan sapagkat alam ng Diyos ang Kanyang plano. Naniniwala ka po ba na matalino ang Diyos? Kaya nga, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Yun pong hallowed. Ang ibig sabihin ay kailangang maintindihan mo na ikaw at ako ay likha lamang. Kaya yung hallowed ay the same word as holy. Ibig sabihin ay walang katulad na Ama. At kung atin pong uunawain, banal ang Kanyang pangalan at ang pagtitiwalaan lamang natin ay ang Kanyang pangalan. At ang sabi sa verse 10, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Thy will. Dito po tayo sandaling mag-focus, Thy will. Not my will, but Thy will be done. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Ang palatuntunan ito ay kasangkap at gamit ng Diyos upang dalhin ang langit sa tao at ang tao ay dalhin sa langit. Kaya't ito ay nagpapatuloy dahil sa alam ng mga tao na napagpapala at ikaw ay isa sa napagpala at aking hamon sa inyo na ang hamon ito ay inyong tanggapin at tangkilikin at isagawa. Ang bawat kaloob ng salapi ay maiaambag upang ang gawain ay mapalawak at makapagpatuloy at sa pagdaloy ng inyong mga kaloob, ang pagpapala ng Diyos ay aabot sa napakaraming kaluluwa at ikaw din mismo ang bubueltahan ng pagpapala. Gawin agad ang hamong ito at magmadali sa pangalan ni Jesus.
tayo po'y mahilig na magplano. Wala naman pong masama sa pagpaplano. Pero laging tatandaan mo po, kapag hindi ka maalab sa Diyos at hindi ka masugid sa salita ng Diyos, kadalasan plano natin yan. Sa Proverbs 16:2, hindi ka po mapapagod. Hindi ka po mapapagod. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. So pansinin po natin, it is the intent and purpose. Yun pong weigheth the spirits. Yun po intent, motive, purpose ng isang tao. Bakit mo ba gustong magkabahay? Para ipamukha mo sa mga umapi sa iyo nung ikay maliit pa. Hindi ka po magkakabahay. Bakit mo ba gustong yumaman? Para isampal yung mga kayamanan mo doon sa mga taong napakayabang nung sila'y mayaman at ikay mahirap. Hindi ka po yayaman. Hello? Tingnan mo uli ang katabi mo, sabihin mo, buhay ang salita ng Diyos dito. Dahil ang salita ng Diyos ay maso sa may matigas na puso. At ang salita ng Diyos ay katulad ng tubig sa mga taong magpapatiunod at tianod sa kaniyang kaluwalhatian. Hallelujah! At ang salita ng Diyos ay animoy tabak na magkabilay talim na matalas. Kaya kung nasasaktan ka ng iyong naririnig, ibig sabihin tabak ang naglalago sa pinaghihiwalayan ng iyong espiritu at kaluluwa. At kapag ikaw ay nagpasya, ay hindi na ako babalik, hindi ko tatapusin ng revival, kaluluwa mo ang tinamaan. Hello? At pag sinabi mo, naku, ito ang gustong-gusto kong marinig, yung ako'y nasasaktan ng salita ng Diyos, ibig sabihin buhay ang iyong espiritu. Salamat sa impit na amen. Amen. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Glory. At pansinin po natin, bilang pastor, kapag merong problema sa simbahan na pinamumunuan at pinangungunahan ko, tanong ko agad sa Diyos. Dahil kung ano ang pastor, yun ang simbahan. At sabi ko, Panginoon, ako ba ay ganon, kaya sila ay ganon? Kung ako po'y ganon, parusahan mo po ako, Panginoon, para hindi mapahiya ang dakila mong pangalan. Sabi nga ni David, kung ako ang sagwil at sanhi sa pagdaloy ng pagpapala sa aking pinamumunuan, parusahan mo po ako, O Diyos. Ang sabi ni Moses, wag sila ang parusahan mo kahit matigas ang puso nila. Ako na lang po, pangalan ko na lang ang alisin mo sa aklat ng buhay. At yung mga pananalitang yun ay pagpapahayag ng pagpapakumbaba at pagpapaubaya. At sabi nga ni Agabus, Pablo, huwag kang babalik sa Jerusalem dahil ikay tinawag para sa mga hintil. Dahil pag babalik ka doon, kumuha siya ng sintron at ang sabi niya, ikay babalik doon na nakagapos. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi alang-alang sa mga kababayan ko, kahit dukutin ang aking mata, ibibigay ko sa kanila para makita nila at makilala nila ang katotohanan. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa sa inyo, nakahanda ang Diyos na dalhin ka sa iyong promosyon. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, hindi maglililo at magbabago ang katapatan ng Diyos because the plan of God is a prosperous life. He came so that you may have life and have it more abundantly. And God is capable, God is able to make you rich. Hallelujah. Kaya wag mo nga akalain prosperity is a message from hell. No. Prosperity is from the heart of God and hell is so afraid if you are prosperous. Bakit? Dahil pag ikay mayaman, maraming programa tayong makukuha. Pag ikay mayaman, maraming kaluluwa ang maliligtas. Pero pag wala kang pera, bahala na ang Diyos sa kanila. No! Bahala ka na magligtas ng kaluluwa. Humingi ka sa Diyos at ikaw ay tutustusan. Kaya muling ibabalik sa iyo ang mga nawala. Pag nagbago ka na ng isip, nakukuha mo.
matalino ka, kaya ka nalugi ng malaking halaga. Kaya pag nagpakumbaba ka sa Diyos, ang pagbabalik ng kayamanan sa iyo ay kaiba na. Kaya naman nawala ang kayamanan. Ang kasalanan ni Job, kaya nawala ang kayamanan. Gusto niyo malaman ang kasalanan ni Job? He is a person that find faults. Fault finder si Job. Argumentative si Job. Laging nakikipagtalo sa Diyos. Laging pinupus niya ang kanyang sarili. Hindi dapat siya magkasakit dahil siya banal. Siya matuwid, magaganda ang kanyang ginawa. At totoo naman po. Si Job ay ginagalang. Kaya sabi ng kanyang mga kaibigan, for 7 days hindi sila nagsalita. Din naman nila yung dinaranas ni Job. Kaya yung Job comforter sa mga taong hindi naman nakaaliw kay Job. Sapagkat hindi makakaaliw ang sino mang taong hindi naman nararanasan yung dinaraanan ng kanyang inaaliw. Hello? Paano maaliw ng isang tao na hindi naman dumaan sa pagkakasakit ang isang taong may sakit sa panahon ng kanyang pagdaan sa sakit? Paano maaliw ng isang tao ang isang taong nalugi sa negosyo kung hindi niya naraanan ang pagkalugi? Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, naranasan kong maghikahos at naranasan ko ring managana, naranasan kong magutom at naranasan kong mabusog. Sa lahat ng ito natutunan kong magkaroon ng kasiyahan. Kaya tama yung sabi niya, for all things work together for good to them that love the Lord. Whether full or empty, I am content, and godliness with contentment is great gain. Glory! Kaya nga unawain mong mabuti, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya huwag kang papayag na manakawan ka ng dyablo dahil sa blood pressure. Hallelujah. Laging tandaan mo, itaas mo lang ang kamay mo at sabihin mo, at pupurihin kita at aagos ng aagos. Hindi mo pa sinusubukan eh. Dahil nagtatalo ang isipan at ang salita ng Diyos. Iiwas kang mamatay, papunta ka rin naman doon. Di gamitin mo na yung pagkakataong makaranas ng himala para mapatunayan ng Diyos 70 taon ang maiksing buhay ng tao. Amen? Kaya pag tumaas ang blood pressure mo, sabihin mo, hindi pa ako 70 years old. Amen? Kung 70 years old ka na, hindi pa ako 80. Maligaya akong maabot ko ang 80. Ang Diyos po, salamat doon sa mga 70 years old. Nagkaroon sila ng malakas na pag-asa. Amen? Kaya malakas ang amen. Purihin ng Panginoon. Paano after 80? 90. Laging 1 dekada po yan. Kaya nga unawain natin. Ang Diyos po natin napakabuti. So all the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. The motive, the intention, yun po yung spirits. Ano ba ang motibo mo? Ano ba ang intention mo? Sa James chapter 4, verse 4. James 4:4. You adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So dito po ang binabasag dito, dahil pansinin po natin, ang sabi ng Panginoon, you are my friend. Huwag kang makikipagtalo sira sa pagiging kaibigan ng Panginoon. At paano tayo humihiwalay sa friendship ng Panginoon? When we make the world as our friend. Ano po ang worldly friend? Huwag ka na muna dumalo ng revival. 6 night pa lang naman, meron pang lalabing 8 nights. Halika muna, tayo maggalabanting, tayo mag-joyride muna. So kung papansinin po natin sa verse 2, you lust and have not.
You kill and desire to have, and cannot obtain. You fight in war, yet you have not because you ask not. Saan daw nandun ang iyong kayamanan? Saan daw nandun ang iyong pambili ng iyong house and lot? Saan daw magmumula yung lahat ng iyong kailangan sa buhay, pambayad ng tuition ng iyong mga anak? Humingi ka lang. Ganun lang kasimple. Gawin natin komplikado. Kaya ba naniniwala na pag humingi ka, ikaw ay tatanggap? Yet you have not. Gayon man wala kayo dahil hindi kayo humihingi. Wow. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi sa verse 3, you ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. So pansinin po natin yung word na amiss, alisin mo yung A. Ano ang matitira? Miss. Ano sa Tagalog ang miss? Hindi tinamaan, nalampasan. Yun pong word na amusement, ang root word po nun ay muse. At ano yung muse? Hindi po yung babaeng muse ng isang kupunan. Ang muse po ay to think and to ponder. Kaya instead of thinking and pondering, pag dinagdag mo ang A, amuse, ang ibig sabihin ay payag ka na sa panonood ng kung ano-ano. So instead of pondering on what you are going to ask, ang nangyayari, ang iniisip mo ay yung mga bagay ng daigdig. Kaya amiss, imbes na ikay tumutok sa salita ng Diyos, hindi mo nakamit yung iyong hinahangad sapagkat ang nasa salita ng Diyos, yung hingin mo ay gagamitin mo to care, to help, and to aid those who are in need. Yun po yung mga gawaing hindi mawawalan ng pera. Uulitin kong muli. Paghingi ka ng mga pagpapala, siguraduhin mong gugugulin mo ito para sa pagtulong sa mga dukha. What is pure religion? Pure religion is to go to the orphans, to go to the widow, and help them in their needs. Nakukuha niyo po? Kaya baguhin mo ang frame of mind na iyong iniisip at hilingin mo sa Diyos. Do not be wise in your own eyes. Sa Psalms 37 verse 2. Alam niyo, napakaganda po ng Diyos. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Ang tinutukoy po dito ay yung yumayaman sa mga maling paraan. Iurong natin sa verse 1. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. So wag kang mabalisa tungkol doon sa mga manggagawa ng kasamaan. Ni wag kang mainggit laban doon sa mga manggagawa ng kasamaan. So evildoers in iniquity, yun pong evildoers, ito po ay actual at ito po ay external. Yung iniquity sa puso po yun. Lihim. Kaya sabi po ng Psalms 66:18, if I regard any iniquity in my heart, if I regard iniquity in my heart, so nasaan po yung iniquity? Nasa puso. The Lord will not hear me. Kaya pansinin po natin,
Kung ikaw ngay nakangiti, pero galit ka naman sa iyong asawa, that is iniquity in the heart. Hello? Salamat sa isang amen. So if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. At pansinin po natin sa 1 John 3:19, napakaganda po ng Biblia. Amen? Nagagandahan ka ba sa salita ng Diyos? And hereby we know that we are of the truths and shall assure our hearts before Him. So ang nadidevelop po, pag ikaw ay palahingi sa Diyos, nagkakaroon ka ng confidence. There will be assurance that you will always receive whenever you pray. And hereby we know that we are of the truths and shall assure our hearts before Him. Hereby. Here, dito. Kaya nga dito sa ating kalagayan, nalalaman natin na tayo ay nasa panig ng katotohanan at yung katotohanan ang magbibigay sa atin ng katiyakan sa ating puso na tayo'y laging diringgin ng Diyos. Kaya pag humingi ako sa Diyos, hindi ako nagbabaka sakali. Alam kong ibibigay niya yung aking kailangan. Why? Because it is for the salvation of mankind. At ang sabi sa verse 20, for if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. So what is condemnation? This is self-condemnation. Hindi ka bibigyan ng Diyos dahil masama ang ugali mo. Oo nga, masama ang ugali ko dahil kahapon. So maglilitan niya ka na nung masama mong ugali kahapon. Pero laging tandaan mo that it is by the blood that our conscience was made clear. Hello? So, ang dugo po ni Jesucristo ang nagbibigay ng liwanag sa ating budhi. Ipaalaala mo dun sa nagkukundina sa iyo because the devil is an accuser of the brethren. As an accuser, he will accuse us before God at sasabihin, yan pong si Greg, nangangaral yan, pero ganito po yan, 1, 2, 3, 4, 5. At sasabubulong ang dyablo sa pamamagitan ng mga tao. Dahil ang dyablo hindi nakikita, kaya gagamit siya ng tao na kunwari ay maganda ang layunin sa iyo. Pero yung mga kampo ng dyablo ay panghihinain ang loob mo. Huwag ka nang dumalo dyan kay Greg. Dahil takot ang dyablo, uunlad ka kapag nagpatuloy ka sa salita ng Diyos sa lugar na ito because there is a given place wherein God can manifest His glory. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, pag ikaw ay nakakatanggap ng ikay pinanghihinaan ng loob, it is the devil accusing you inside. Pero wag mo siyang pagbibigyan. Ang sabi ng 21, Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Kaya laging alalahanin mong ikay pinatawad, kaya pag humingi ka, ikaw ay tatanggap. Amen? Dahil napakaliwanag po sa Matthew 7:7, ask and you shall receive. Knock and it shall be, seek and you shall find. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. So napakaliwanag po na ikaw ay tatanggap pag ikay humingi. Hindi ka nagbabaka sakali, hindi ako magbabaka sakali dahil tiyak ko na pag ako humingi, ako ay tatanggap. When you pray, it shall be done to you. Amen? When you pray, it shall be given to you. When you pray, God will fulfill it. Wow! Amen. Sa Luke 11, basta laging tandaan mo, nothing is too hard for the Lord. Yung iyong katayuan, kayang-kaya kang palayain ng Diyos kung ano man yan. At ang sabi sa Luke 11:13, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? So what is the precious gift? The Holy Spirit. So when you have the Holy Spirit, then the Holy Spirit will lead you into all truths. The Holy Spirit will comport you. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit is a powerful comforter. Laging bibigyan ka ng sigla at lakas ng loob. Kaya nga, unawain nating mabuti. Know the will of God. Thy will be done on earth as it is in heaven. And there are at least 3 kinds of will. Number 1
is intentional will of God. Number 2 is circumstantial will of God. And number 3, ultimate will of God. So pansinin po natin yung intentional will of God ay yung kanyang gusto na ikaw ay malusog, ikaw ay malakas, ikaw ay may magandang pamilya. That is an intention of God that is true from His heart. Gusto niya hindi ka nalulugi, gusto niya gusto niya matulog kang mahimbing, at gusto niya ang panaginip mo ay purong maganda. Hello? Amen. So that is the intentional will of God. The intent of God is to give you a good life. Happy, satisfied, and cheerful. Amen? So ngayon, because of the folly of men, yung magandang intensyon ng Diyos ay nakulapulan ng kasamaan because of the foolishness of men. Napakaganda po ng layo ng Diyos. Adan, mula sa iyo, magiging paraiso ang buong daigdig. Abraham, mula sa iyo, pagpapalain ko ang lahat ng lahi na maniniwala sa tipan ko sa iyo. Greg, pag ikay nangaral, pagpapalain ko ang lahat ng makikinig sa iyo at maniniwala sa akin sa pamamagitan mo dahil ang sabi ng Biblia. Amen. Ang sabi ng Biblia, at lahat ng mga alagad na naniwala sa itinuro ng Panginoon at lahat ng maniniwala sa itinuro ng mga alagad ay pagpapalain ng Diyos. At ako'y naniwala sa itinuro ng mga alagad. At dun sa 11, dahil wala na si Judas, si 12 ay si Pablo, ilan lamang sa kanila ang alagad na orihinal. Si Matthew, si Juan, si James, sino pa? Si Pedro. Yung 4 lang ang may liham. Amen. At doon sa liham ng 4, ang Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, ang Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, doon ka mag-focus. At magkakaroon ka ng isang pagkakilala sa Diyos bilang Diyos. At makikilala mong si Jesus ay Hari. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghatid ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga informasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyon na inaabot ng ministeryong ito. Natapos po at naipamahagi natin ang ating pong mga biyaya sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa Women's Correctional. At sa lansangan po ng Binyan, Laguna, tayo po ay nakapamigay ng free hamburger. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa inyong paghahandog ng kaloob. At tandaan po natin, ang maligayang nagbibigay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Suportahan ang gawain ito at maranasan ang pagpapala at biyaya na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa At si Lucas at si Marcos ay alagad lamang ng mga apostol. Pero gayon man sila ay natuto at nagkaroon sila ng personal na pagkakilala kay Hesus Kristo. At ang ating pag-unlad, know Jesus Christ. Amen? So the intentional will of God
is for all of us to be blessed, for all of us to be prosperous, for all of us to lack nothing good. The Lord is my shepherd and I shall not want. And then ang circumstantial, dahil tayo'y matigas ang ulo, kung ayaw mong marinig yung matigas ang ulo, bakit ka bigo kung hindi matigas ang iyong ulo? Hello? Sinabi nang wag magpupuyat. Hindi baling magpuyat ka kung ginugugol mo ang pagpupuyat mo sa kalwalhatian ng Diyos. Si Moses, 80 araw na nagpuyat. Hello? Si Jesus, 40 araw na hindi kumain at uminom. Pero hindi siya nanghina. Kaya kung ikay magpupuyat rin lamang, siguraduhin mong ikay nagbabasa ng Biblia. Siguraduhin mong nakikinig ka sa pangangaral ng mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung kung ano-anong iyong binabasang love story, tapos na po yun dahil hindi mo na kailangan ng love story. Ang kailangan mo na lamang ay the love story of Jesus. Amen po ba? Para maintindihan mo, mahal na mahal ka ng Diyos, kaya hinayaan ikay mabigo. Kaya doon po sa circumstantial will, nagkasakit ang tao. Dahil akala nila ay tama yung kanilang iniisip. Ako po'y hindi narito para kayo ay sisihin. Ako po'y narito para kayo palayain. Amen po ba? So, the ultimate will of God, kahit na po tayo nabigo, pwedeng gamitin ng Diyos at baliktarin yung ating kabiguan at gawing tagumpay. God can revert evil into goodness. Amen. Hallelujah. For all things work together for good to them that love the Lord. Kaya kung ikaw may bigong-bigo, ikaw ay iaangat ng Diyos at mararanasan mo naman. Instead of bigong-bigo, magbabaliktad ang iyong salita. Tagumpay na tagumpay. Sapagkat kay Hesus Kristo, higit ka pa sa mananagumpay. Amen. At ang na kay Hesus Kristo, ang Diyos ay gagawa ng lahat ng kaparaanan para lagi kang nagtatagumpay. God will cause you to triumph every day and always. Kaya palayasin mo na ang cancer. Palayasin mo na ang kakapusan. You have the authority. Amen? And what is authority? Your legal rights to command all poverty spirit, to command all sick spirit. You have the authority. And when you command, then power will work. It is creative. Papalitan ang nalulusaw na baga. Papalitan ang puso na may sakit. Hello. Amen. At ang ultimate will ng Diyos mula sa aking kabiguan, ginamit ng Diyos ang aking kabiguan para ako ay pagtagumpayin. Hindi na sa lakas ko. It's not by my might. It's not by my intelligence anymore. It's by the Spirit. Yan ang ipagmamalaki na natin ay ang Diyos. Amen? Ang ipagmamagaling na natin ay ang Diyos na kaya tayo umuunlad dahil kay Jesus. Oh. Laging tandaan mo, limitado ang ating kaalaman. We can never understand the end because we never know the beginning. Hindi po natin malalaman ang kaganapan ng hinaharap sapagkat hindi rin natin alam ang panimula. Kaya ang aking lalakaran lang ay yung isinisiwalat sa akin ng banal na Espiritu. At malalaki ang gagawin ng banal na Espiritu dahil hindi lamang para sa aking lahi. Kaya pagdating ng next generation, makikita ng new generation ang kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. Makikita ng coming generation ang katapatan ng Diyos, the power and the faithfulness of God. Maalaala ng susunod nating lahi, nagtapat ang aking tatay at aking nanay at ako, sila'y hindi pinagkulang, ako rin. Hallelujah! Sila'y pinagaling sa kanilang mga sakit noon, ako rin. Hallelujah. At sila'y pinagtagumpay sa kanilang mga krisis, ako rin. Hallelujah. So meron kang ipapaalala sa Diyos at makakaiwas ka sa Judges 2:10 generation. At ano yung Judges 2:10 generation? Mga kabataang walang karanasan sa himala.
And also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Kaya nga po lantarang makikita ng ating mga anak kung paano gumawa ang Diyos, kung paano maghimala ang Diyos sa kanilang tatay at nanay, at sila'y magkakaroon ng tapang. They will have power, they will have confidence. If God is true to my father and my mother, then He will continue on that faithfulness even to me and my generation. Woo! Glory! Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, ako'y tuwan-tuwa pag mas magaling sa akin ang aking mga anak. Why? Ibig sabihin, I do my homework best. Hello? The first recipient of me and my wife victory is our family. Nakukuha niyo po. Abay, napakahirap naman, patay na ako. Ang bihira ka! Bibiro mo, gaganon na ako ng mga apo ko sa libingan. Nakukuha niyo. Samantalang kung sila'y nakakaranas ng mga kabutihan ng Diyos, dadalaw sila sa aking puntod. Wala na ako ron dahil nasa ulap na ako. At dadalaw sila para maghintay doon sa muling pagbabalik ng Panginoon sa ulap. Hello? At sasabihin nila, thank you, tatay. Salamat, tatay. At nagtapat ka sa Diyos. Salamat, nanay. At nagtapat kayo sa Diyos at sa isa't isa. Hello? Kaya huwag ka ng mga ngaliwa sapagkat nawawala ng kinabukasan ng mga kaliwete. Hello? Hindi po dahil ang Diyos po is stricto pagdating sa pagsasama ng mag-asawa. Nakukuha niyo po. Gaganda, gugwapo ang lalaki kapag lagi mong pinupuri. Sino ang pupuri? Huwag ibang babae. Kailangan yung kanyang asawa. Dahil pag ibang babae ang magpupuri, mali yun. Nakukuha niyo po. At pag iba ring lalaki ang magpupuri sa babae, mali din yun. Baka ma-attract sila sa isa't isa sa maling attraction. Kaya nga po, ating unawain, kailangang magkaroon ka ng karanasan ng himala. In 7 days, starting Sunday, makakaranas ka ng himala na hindi pa nangyayari sa iyong buong buhay. Hallelujah! Kaya, umiwas ka na sa fault finding. Umiwas ka na sa pamimintas. Dahil ang isang taong namimintas, ang kaniyang pananaw ay sang-ayon sa kaniyang kapintasan. Pag ang isang tao ay may kapintasan, todo pamimintas siya at pag tiningnan mo. Naalala ko nung ako'y nasa sales. Awang-awa ako doon sa Amerikano dahil siya ay dealer. At sabi ko sa supervisor ko na kaibigan ko, tingnan mo bro, tol, dahil brad kami sa fraternity. Sabi ko, tingnan mo itong Amerikanong ito, hindi nagbibihis. Hinarap ako nung aking brad at ang sabi, bakit ikaw ba may bago rin damit? So, pansinin po natin na hindi mo napupuna kung sino at ano ka kapag ikay laging nakatingin sa kapintasan ng iba. Humarap ka sa salamin at gamitin mo ang salita ng Diyos at makikita mo kung ano ang mga bagay na dapat mawala sa atin at mga bagay na dapat mapasa atin. Amen po ba? Kaya pag nakikita mo na maganda ang kinabukasan ng isang taong magnanakaw, ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Pero kapag ikaw ay tumingin sa isang kriminal, mamatay ka na sana, masagasaan ka na sana ng pison. Mali yung pag-iisip na yon sapagkat si Jesucristo ay namatay para sa mga kriminal, si Jesucristo ay namatay para sa mga adilantado, si Jesucristo ay namatay sa lahat ng uri ng makasalanan. Kaya ako'y naligtas dahil si Jesucristo ay namatay sa aking kapalpakan, si Jesucristo ay namatay para ako ay muling kanyang ibangon at muling dumaloy ang kanyang karunungan. Because it is only wisdom from above that will make us once again
more than rich, more than ever. Ikaw ay magiging napakaunlad sapagkat yun ang pangarap ng Diyos. Kaya stop fault findings and do not argue with God. Panginoon, hindi po dapat ganito eh. Sabi ng Diyos kay Job, Job, sino ka para ako'y payuhan? Hello friends, I'm Nora Lucero and the General Secretary of the Philippine Bible Society, and we would like to invite you to celebrate National Bible Week on January 19 to 25, 2015 on the theme Sharing God's Word, Empowering the Poor, Transforming the Land, taken from Psalm 41:1, Luke 6:20. We praise God for this opportunity that we can celebrate National Bible Week, and we enjoin you to come. Please, for more information, visit www.bible.org.ph and call us at 526-7777. Thank you and God bless you. Mga kaibigan at partners ng ministeryong ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa pagsuporta sa gawain. Kung hindi dahil sa inyong pinansyal na kaloob, hindi po kami mananatili sa himpapawid sa radyo at telebisyon at maging sa internet. Kaya naman po sa aming pasasalamat sa inyong suporta, sa bawat kaloob na 1,000 piso na inyong ipagkakaloob o ipapadala sa ministeryong ito, ang aming regalo ng pasasalamat na personalized watch ng Great Day to Live ay aming ihahandog at iaabot sa inyong mga pintuan. At para po sa inyong mga kaloob, maaari nyo po itong ipadala sa Banco de Oro, West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784, at maaari po kayong tumawag para sa mga karagdagang informasyon sa 723-8752, 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ibuhos sa inyo ang ganap at espesyal na pabor sa lahat ng partner at supporters ng Greg Durante Ministries. Tumayo ka't magpakalalaki ka, Job. Ikaw ba'y naroon nung aking likhain ang unang nalikha? Wala po. Mga tuwiran ka, alam mo ba nung aking paulanin ng ulan mula sa ulap? Hindi po. Job, magpakalalaki ka! Hindi po, suko na po ako sa iyo, Panginoon. At ang sabi ni Job, dito po tayo magtatapos ngayong ika-6 na araw sa 40, Job 40 verse 2. At na dito po nakapaloob, shall he that contendeth with the Almighty instruct him? He that reproveth God, let him answer it. So, nais ko pong ating maunawaan na alam ng Diyos ang lahat. Ay ba naniniwala na alam ng Diyos ang lahat? At alam ng Diyos kung paano ka pagpapalain at alam ng Diyos kung saan tayo dadalhin, alam ng Diyos ang lahat. At ang sabi sa verse 3, then Job answered the Lord and said, verse 4, behold, I am vile, what shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth. So ibig sabihin, I will not be fault finders. I will not argue with you. For all things work together for good to them that love the Lord. Kabiguan man o tagumpay, lahat ay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Pagkalugi man o pag-unlad, lahat ay para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos. Kaya anuman ang iyong kalagayan, laging tandaan mo the ultimate will of God. So intentional, circumstantial, and the ultimate will of God, yung iyong kabiguan, pwede niyang baliktarin sa tagumpay na hindi pangkaraniwan. Your natural situation can be led by God to supernatural work. At makikita mo, at sasabihin nila, yang Pablong yan na pumapatay ng mga Kristiyano, siya ngayon ang nangangaral at matapang na ipinangangaral sapagkat may utang siya sa mga kababayan niya at ang utang niya yung mali niyang itinuro. Kaya mga kapatid, ikay gagamitin ng Diyos para buweltahan mo ang mga kamag-anak mo at mahal mo sa buhay dahil sila'y napalayo sa Diyos dahil ang ating panahon ay hindi natin naiukol sa kanila. Pero this time, because of Jesus, because of the Holy Spirit of God, God will bless you para makauwi ka sa inyong lalawigan, dala ang mabuting balita
At makapaglalakbay ka na. Why? Because God shall provide for you. He who wins soul is wise. Amen? Gusto mong yumaman, magligtas ka ng kaluluwa. Amen? At laging tandaan mo, kailangan tama ang motibo ng ating puso. Diyos ko, ako po ay kukuha ng mga branches ng aking produkto sa mga mall to win soul. Hello? Panginoon, muli akong babangon to win soul. Hindi na para sa sarili mo, to win soul. Amen po ba? Amen. So they receive not because they ask amiss, not in line with the intention of God. The ultimate will of God, magpakumbaba tayo upang magkaroon ng pagkilos ang Diyos sa kakaibang supernatural na paggawa. At maranasan mo ang kakaibang himala. Amen? Laging tandaan mo na ikaw at ako ay kasama ni Jesucristo sa kanyang kayamanan. Because we are co-heir with Jesus. Amen po ba? Kaya nga katulad ng bangko, kapag halimbawa, ang isang tao'y mayaman at sinabi, halika. Saan? Bakit? Halika. At isasama kita sa aking bank account. Wow. So ngayon, ilalagay ko dito, or. So, ako ang magdideposito, ikaw lang ang magwi-withdraw. Yan po ang relasyon natin sa Diyos. God always make a deposit every morning, and all we need to do is to withdraw. Save for good work. Saved by grace through faith, so that we shall do good work as appointed by God. Meron ka na pong appointment. At alam ng Diyos na may provision na yung iyong appointment. Tingnan po natin dito tayo magtatapos sa Ephesians 2:8. Ano po ang sabi doon? Ang sabi po ng Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. So pansinin po natin yung big word dito, bukod sa grace. Ang akin pong isisentro dito ay yung word na through. There is an entry point and there is an exit point. Para maliwanagan kayo, ito ay, alam ninyo yung tubo ng tubig? Sino rito hindi pa nakakakita ng tubo ng tubig? So yung tubo ng tubig ay merong papasukan ng tubig. Tama po ba? At yung kabilang dulo lalabasan. So pansinin po natin, for by grace are you saved through faith. So from the day one na ikaw ay na-born again, mabubuhay kay faith. Hanggang doon sa exit point, at ito ay ang pakikipagtagpo natin sa ulap, while inside that grace, tayo po ay mabubuhay sa pananalig. Amen? At pansinin po natin, that not of yourselves, it is the gift of God. So pansinin po natin, hindi ikaw, kundi yung grasya ng Diyos na nasa iyo. Amen? Hindi ako, kundi, bakit ako nakapapangaral? Hindi ako ito. Ito'y grasya ng Diyos na aking ginagamit. Amen? So whenever you succeed in your business, it is the grace of God doing it through you. Amen? Kaya pansinin po natin, you will use faith. And what is faith? You are believing something that is invisible. You are hoping for something that you cannot see. Yun po ang faith. Kaya kung ikay magninegosyo, sabihin mo, uunlad. Speak what you believe. Ikay uunlad at makakabalik ka sa line ng masasaganang negosyante. Amen? Because you are a child of God. At ang sabi po sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Mayabang po tayo. Ako yan magaling kasi ako. Titigil po ang grasya. At magkakaroon ng disgrasya. Hindi po aksidente. Pag sinabing disgrace, ang ibig sabihin na grace will not work. It will depart from us. Kailan aalis ang grasya? Nagmayabang tayo, mga anak. Tularan ninyo ako. Napakagaling kong ama. Iiwan ako ng grasya. Mga anak, tularan ninyo ako dahil buhay ang grasya ng Diyos sa inyong tatay. At lalong uunlad ang grasya sa aking buhay. Hello? At ang sabi sa verse 10, for we are His workmanship,
created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Bago po tayo na born again, nakalatag na po yung ating lalakaran. Amen po ba? VIP tayo. Dahil anak tayo ng kataas-taasan Diyos. Bago pa tayo naligtas, God has ordained. What is that God ordained? Good works. Amen? So what is good works? Ito po yung laging pinasasalamatan mo ang Diyos, laging pinupuri mo ang Diyos, laging sinasamba mo ang Diyos. That is good work. Hello? At ating unawain, lalo kang uunlad because you always thank Him, you always praise Him, you always worship Him, at lagi kang umaawit sa Kanya, at lagi kang nagmamahal sa iyong kapwa. Kaya mga kapatid, nothing is too hard for Him. So we are giving Him liberty to do miracles to us, through us, so that all those surrounding us, makikita nila ang manifestation and demonstration of God's glory. Makikita nila, pambihira ito, ito'y atato, hindi ito marunong mag-English, bakit ngayon nasa international broadcast? Pambihira itong lalaking ito, ito'y lasengko na laging nasa kanto lang at nagpapaumaga na sa inuman. Ay bakit ngayon ay nakatayo sa telebisyon? It's all grace. It's all grace! It's all grace! It's all grace! Because grace is the strength of God. Grace is the power of Jesus. So I'm standing and continue on serving God by grace. And I apply faith so that grace will work to me, through me, and to many places na itinakda ng Diyos. That way, He will provide for that appointment. He will provide for that ordination. Kapatid, hindi ka magdarahop mula ngayon. Hindi ka maghihirap mula ngayon. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, nothing is too hard for you. Even so, nothing is hard for us because of the grace that is at work in us. Pagpalain mo po ang lahat at lumakad kami sa iyong grasya, sa iyong biyaya, sa iyong kalwalhatian, parangal at papuri, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Hello friends, I'm Nora Lucero Anman, the General Secretary of the Philippine Bible Society, and we would like to invite you to celebrate National Bible Week on January 19 to 25, 2015 on the theme, Sharing God's Word, Empowering the Poor, Transforming the Land, taken from Psalm 41:1, Luke 6:20. We praise God for this opportunity that we can celebrate National Bible Week, and we enjoin you to come. Please, for more information, visit www.bible.org.ph and call us at 526-7777. Thank you and God bless you. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na lubang turi ng sakit o karamdaman yan?
Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa